I'm very disappointed that someone so ruthless and heartless would do something like this. Very, very sad for our city. It's hard to believe, just hard to believe. So we're still here. We're not going to be scared or terrorized. We're going to continue to relentlessly pursue ISIS and other terrorist organizations where they are, and they'll find no safe harbor here. In disbelief pa rin ang mga taga New Orleans sa nangyaring terror attack noong unang araw ng 2025. Pero hindi raw sila magpapatinag. What doesn't kill us makes us stronger. Yan ang matapang na mensahe nila sa mga terorista. Magandang gabi, ako si Maricar Bautista. Simulcast tayo sa DWAR Abante Radio at 94.7 Mellow BFM. At ako naman si George Cahiles, mapapanood din tayo sa Abante Teletabloid sa Sky Cable. Simulan na natin ang agenda. Vice President at mga dating Pangulo tanggal sa National Security Council. Ang dahilan, abangan. Pag-araro sa New Year Revelers sa New Orleans sa Estados Unidos, isa raw ISIS-inspired attack. Kaso ng Human Metapneumovirus o HMPV, dumarami raw sa China. May sagot at pakiusap riyan ng DOH. Underwater drone na may Chinese markings na recover sa Masbate. Pero wag daw mabahala ayon sa Philippine Navy. Unang oil price hike sa 2025, asahan daw sa susunod na linggo. May hike din sa SSS member contribution na agad namang kinundena ng Makabayan Bloc. At mamahaling relo na Rolex, nagmahal pa. Iniutos si Pangulong Bongbong Marcos na alisin na ang Vice Presidente at mga dating Pangulo sa organisasyon ng National Security Council. Ayon sa EO81, isinagawa ang hakbang na ito upang masiguro ang tibay ng NSC sa harap ng mga banta sa seguridad sa loob at labas ng bansa. Ang Pangulo pa rin ang chairperson ng ahensya. Ayon naman kay Executive Secretary Lucas Bersamin, sa ngayon, hindi kinakailangang isama pa ang bise para magawa ng NSC ang mga responsibilidad nito. Nangyari ang reorganization sa gitna ng hidwaan sa pagitan ni BBM at VP Sara at ilang buwan matapos bantaan umano ng bise ang first couple at si House Speaker Martin Romualdez. Isa raw ISIS-inspired terror attack ang nangyari sa New Orleans sa US sa unang araw ng 2025 at dahil dyan, mas palalakasin pa raw ng Estados Unidos ang kanyang kampanya sa mga terorista. Narito ang agenda report ni Eugene Adalia. Bukas na ulit ang famed Bourbon Street sa New Orleans, isang araw matapos ang New Year's Day terror attack na ikinamatay ng 15 katao. Under heavy police presence ang lugar. Ang ilan sa mga residente hindi pa rin makapaniwala sa nangyari. I'm very disappointed that someone so ruthless and heartless would do something like this. We're a city of love. I mean, you come to New Orleans and you love the city, you love the people. Very, very sad for our city. It's hard to believe, just hard to believe. It's just unbelievable. So we're still here. We're not going to be scared or terrorized. We can still, live our lives, and just one crazy guy or even a lot of people can't stop that. So we're resilient. We'll bounce back. We're looking for it. We're strong. What doesn't kill us makes us stronger. Inararo ng truck ang mga nagse-celebrate ng bagong taon sa kilalang tourist destination. Ang tinuturong salarin ang US Army veteran from Texas na si Shamsuddin Jabbar na nanumpa umano ng katapatan sa terror group na ISIS. Napatay siya na makipagbarilan sa mga pulis. The attacker posted several videos just several hours before the attack, indicating his strong support for ISIS. Federal law enforcement and the intelligence community are actively investigating any foreign or domestic contacts and connections that could possibly be relevant to the attack.
Patuloy pa rin ang investigasyon ng iba't ibang law enforcement agencies kung konektado ba ang insidente sa New Orleans sa pagsabog ng isang Tesla Cybertruck sa labas ng Trump Hotel sa Las Vegas na ikinamatay ng isang tao. As of now, they've just been briefed. They have not found any evidence of such a connection thus far. I've directed them to keep looking. The individual who rented the truck that exploded in Las Vegas also served as active duty U.S. Army. And the FBI is working with the Department of Defense on investigating, including the service members' possible motives and all those he worked with, who served with him. Sa ngayon, ito ang may papangako ni U.S. President Joe Biden. We're going to continue to relentlessly pursue ISIS and other terrorist organizations where they are, and they'll find no safe harbor here. Para sa Agenda, Eugene Nadalia, Billionario News Channel. Mariin namang isinisisi ni US President-elect Donald Trump sa Biden administration ang nangyaring trahedya sa New Orleans. Ayon kay Trump, mas masahol ang mga kriminal na nakakapasok sa Amerika dahil sa immigration policy ni US President Joe Biden. Yan ay kahit na isang US citizen ang suspect sa New Orleans. Dagdag ni Trump, pinalala ng open border policy ni Biden ang problema sa terorismo sa US. Tinawag din niyang worst president in the history of America si Biden. Nagbabala ang Health Department laban sa pagpapakalat ng maling impormasyon tungkol sa umano'y mala-COVID na sakit na lumalaganap daw sa China. Yan ang agenda report ni Pierre Pastor. Pinabulaanan ng DOH ang kumakalat ngayon sa social media na dumadaming kaso ng human metapneumovirus o HMPV. Kumakalat daw ang sakit sa Hong Kong at China at napupuno na rin daw ang mga ospital at morgue roon, mga bagay na naganap noong kasagsagan ng COVID-19 pandemic. Pero ayon sa Department of Health, walang ganitong nangyayari. Merong isang Facebook page, local Filipino Facebook page na nagsabi na meron daw balita mula sa isang bansa na nagkakaproblema sa kalusugan. So we call it an international health concern. Nung chinek namin sa mga website nung bansang yun at saka sa website rin ng World Health Organization ng ating organization na nagsasabi kung merong mga ganyang bagay, wala namang confirmation. Nagtanong rin kami officially through channels dun sa ating IHR network, which is the International Health Regulations, at ang feedback is wala. Pagka ganong kalamig kasi talaga, tumataas ang bilang ng mga ubo at sipon, pero hindi dahil sa may bagong virus or may bagong problema or may bagong outbreak. Unang nadiskubre ang HMPV noong 2001. Gaya ng COVID-19, na ikakalat din daw ang virus sa pamamagitan ng droplets sa pag-ubo at pagbahing. Maaring makuha rin ang virus kapag may close contact sa taong may sakit o di kaya'y sa mga kontaminadong lugar. Pero sabi ng DOH, hindi naman nagpapabaya ang mga otoridad. Ibig sabihin ba ay babaliwalain natin? Hindi rin naman. Ang DOH ay laging nakabantay. Kung may makita tayo na talagang dapat pagkaabalahan, sasabihin rin kaagad namin. So tatanungin muna namin, ano itong na-pick up natin, may ganitong balita. Tapos sasagot officially through the WHO yung mga ibang bansa na ito yan, ang kaso ganito. So nagkakaroon kami ng mga readout, ibig sabihin ilang mga apektado, anong mga simptomas, ganyan. Wala tayong nakuhang ganun sa bagay na ito. Tinanong natin diretsahan na doon ba sa bansang tinutukoy ay anong nangyayari. Ang sabi sa amin, background ano lang yan, epidemiology. Pag sinabing background epidemiology, dala ng panahon. Pag lumalamig, dumadami talaga ang ubot sipon at hindi yan dahil sa anumang bagong sakit. May pakiusap rin ng DOH sa publiko. Mangyaring huwag magbahagi ng mga kaduda-dudang website o online sources. Huwag tayong magpakalat ng maling impormasyon at kalituhan. Para sa Agenda, Pierre Pastor, Billionaire News Channel. Makakausap natin ngayon si infectious diseases expert Ronjin Solante. Magandang gabi po, Dr. Solante. Hi, good evening. Sir, pinabulaanan na po ng DOH itong kumakalat umano na human metapneumovirus o HMPV. Pero just the same, mga tao po natatakot sa mga bagay na hindi nila alam. Gaano po ba kadelikado itong sakit na ito? Well, this is a common respiratory tract infection virus, no? And most of the time, majority, it can only cause minor type of symptoms related sa upper respiratory tract. Kagaya ng pag-ubo, sipon, no, or nasal congestion, and rarely it causes pneumonia or mortality, no. So
which means that this is not something new. This is not something as virulent as flu or even COVID-19. But we need to really just have to be careful, no? Kasi kagaya ng mga ibang mga mild respiratory tract infections because of viral etiology, most of the time it's self-limited. Pero alam mo, meron naman talagang mga pasyenteng pwedeng matamaan at pwedeng mag-severe, no? Kagaya ng mga bata at yung mga may edad na 70, 75 years old at saka may mga comorbidities, no? But generally speaking, this is not a virus that we need to deal with because it can cause severe symptoms or infection. Opo, kasi yung mga balitang kumakalat nga, iniyahan tulad dito sa COVID-19. Pero ano po ba yung kaibahan nitong HMPV sa COVID-19 at ano yung mga dapat gawin para maiwasan po ito? Well, alam natin ang COVID-19, no? It has caused a great rate of mortality, especially yung 2021 and 2022, no? And in fact, nagkukumahog tayo magpabakuna because we see a lot of mortality. So itong human metapneumovirus is not as virulent as that, no? Pangalawa, meron lang silang medyo kahawig lang na sintomas, no? Yung tinatawag natin na upper respiratory tract infection. So it's so difficult also to start with paano natin ma-differentiate. It's difficult unless ipapa-test natin. Now, how to prevent it, especially for this season, no? Yung tinatawag natin na respiratory virus season. Number one, kailangan maghugas ng kamay. Panatiliin natin yung natutunan natin sa COVID-19 na every time we touch something, we need to wash our hands. Pangalawa, kung meron kang symptoms, upper respiratory tract symptoms, mas maigi siguro you have to cover your mouth when you will be coughing out or sneezing, or the most, especially pag meron kang kasamang mga matatanda sa bahay, you need to wear face mask. At siguro pangatlo, importante ito, yung kalusugan natin, we should take care of our health para naman tataas yung immune system natin at kaya nating labanan ang mga ganitong klaseng infection. Dr. Solante, may bakuna po ba para dito sa HMPV? Wala siyang bakuna so far, no? Kasi hindi siya priority ng mga, because of the degree that it cannot really cause us more severe symptoms. Hindi kagaya ng pneumonia, hindi kagaya ng flu or even COVID-19. No? So wala pa tayong nakikita sa pipeline na kung merong bakuna ang human metapneumovirus and hindi naman to talagang kasama doon sa mga list of mga tinatawag natin na critical or highly virulent type of virus. Siguro panghuling tanong po, sa tingin nyo, handa naman po ba ang Pilipinas kung magkaroon ng outbreak ng mga sakit? Well, malaki ang natutunan natin sa COVID-19, no? Yung health infrastructure natin medyo ready na tayo sa mga ganitong klaseng respiratory tract infection. But just the same, kailangan pa rin natin magbatsyag, no? We need to monitor what's going on, and kung may mga nagkakasakit sa mga hospital, we need to test them kung anong mga infection ang nakukuha nila. And more or less, ganun naman talaga ang preparation natin. Maraming salamat po sa mga impormasyon na ibinahagi nyo sa amin. Infectious Diseases Expert, Ronjin Solante. Iniimbestigahan na ng Philippine Navy ang underwater drone na nadiskubre sa Masbate. May Chinese markings ang nasabing drone. Pero hindi naman naalarma ang Navy spokesperson for the West Philippine Sea na si Rear Admiral Roy Vincent Trinidad. When we look at the drone itself, may mga markings, but doesn't indicate anything else except that may markings. It would need extensive, forensics to be able to say with finality or conclusively kung kanino ito o saan galing ito. And we don't want to jump the gun or wala pa namang results. Na-recover ng mga mangisda ang drone noong December 30. Usually this time of the year, ito yung mga time na may mga nawawash ashore na ganitong drone sapagkat typhoon season, masama ang panahon, malakas yung alon, malakas ang kuryente. So if we look at it in the past, ganitong panahon, maraming mga reports na mga underwater drones or even surface drones na nakikita ating mga fishermen. Mas pinalakas pa raw ng China ang presensya nito sa Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc sa West Philippine Sea. Ayon sa mga ulat, pinadala ng China ang pinakamalaki nitong Coast Guard ship na kung tawagin ay The Monster nitong January 1. Makakasama niyan ang ilan pang Coast Guard at maritime militia vessels sa pinag-aagawang dagat.
Makailang beses na ring nakaranas ng panghaharas ang mga mangingisdang Pinoy sa Bajo de Masinloc mula sa mga barko ng China. Kausapin natin ngayon si Maritime Law Expert Jay Batumbakal. Magandang gabi po, Professor Batumbakal. Ay magandang gabi po sa inyo at sa lahat po ng mga nanonood at nakikinig. Ano po ang basa ninyo dito sa deployment ng pinakamalaking Coast Guard ship ng China sa Bajo de Masinloc? Well, hindi naman ito yung first time na dineploy yung vessel na yan, no? Siguro kung natatandaan nyo, last year, pinapunta yan doon sa banda ng Kalayaan at ng Escoda Shoal. Para sa akin, ito ay isang pagpapatuloy lamang ng kanilang plano, no? Upang talagang tuluyang angkinin ang West Philippine Sea. So ito ay isang paraan para, kumbaga, pinapalabas nila sa mundo na sila ang naghahari doon sa lugar. Dahil sila nga yung nakakapag-patrol at sila ay nakakapag-control sa pamagitan ng kanilang mga law enforcement vessels sa mga aktibidad dun sa Bajo de Masinloc. Pero sa tingin niyo ba dapat nating tapatan ito? Well, tinatapatan natin siya in the sense na nagpapadala rin naman tayo ng mga patrols natin dyan sa area na yan, kaya nga nagkakaroon ng mga insidente, no? At dahil ayaw nila na magkaroon ng counter-narrative dun sa kanilang pinapalabas na silang may control dun sa lugar. So, yung pagpapadala natin ng mga barko, BFAR vessel, Coast Guard vessel, yung mga yon, yan ay isang paraan para nga i-counter itong mga palabas na ito ng China. Hindi natin siya matatapatan directly in the sense wala naman tayong barko na ganun din kalaki, no? Pero in the sense na yung napapakita natin na nag-exercise din tayo ng jurisdiction doon sa area, yun parang natatapatan natin. Opo. Mukhang hindi pa talagang tumatalab din ang mga diplomatic protest laban sa panghihimasok ng China sa karagatan natin. Ano hong hakbang ang sa tingin yung maaari pa nating gawin? Well, yung diplomatic protest naman kasi ang very specific naman yung purpose niya. Iyan ay nakatuon doon sa tinatawag na legal situation para hindi akalain ng kahit sino man na ginigive up natin yung ating mga position dyan. So in that sense, effective yon. Pero hindi yun ang dapat nating asahan na makapagbago sa behavior ng China, no? Ang makapagbago din doon ay yung patuloy nating paninindigan sa ating mga karapatan. Kaya yung mga iba pa natin pwedeng gawin ay ginagawa naman natin so far, no? Katulad ng pagpadala ng mga patrols, pangingisda ng ating mga mangisda, at pag-assert natin nga ng ating jurisdiction. At yung pang ibang mga activities na ginagawa natin sa sarili nating easy, kasama na rin dyan yung mga law enforcement and military activities. No? So yun, I think ay sapat para sa atin. Pero mayroon pang ibang paraan din, katulad ng paghain ng sitwasyon, no? Pagdala ng sitwasyon, kunwari sa mga international fora, sa loob ng ASEAN o kaya sa mga multilateral meetings, kasama na rin ang United Nations. No? So pag napapakita natin sa mundo na hindi tayo nagba-back down sa kabila ng intimidation ng China, nakagkakaroon naman ng epekto yan. Pero so far, satisfied ho ba kayo, Professor, sa ginagawa ho ng gobyerno? Satisfied naman ako so far kasi yun naman talaga yung parang ini-expect natin na kaya natin gawin at dapat natin gawin. Hindi kagaya ng previous administration na talagang pag may ginawa ang China, minsan sila pang nagja-justify, no? Pero ngayon, pinapakita natin na talagang hindi natin tinatanggap ito at kahit ba mas malaki sila, hindi tayo nagpapa-intimidate, hindi tayo nagpapatakot sa kanila. Okay, maraming salamat Professor Jay Batumbakal ng UP Institute for Maritime Affairs and Law of the Sea. Bigo ang mga otoridad sa South Korea na arestuhin si impeached President Yoon Suk Yeol. Hinarang kasi ng mga supporter ni Yoon ang mga arresting officer sa labas ng compound ng kanyang bahay sa Seoul. Nang makapasok sila, nakabara naman ang mga miyembro ng Presidential Security Service na loyal kay Yoon. Dahil dito, hindi na tinuloy ang pag-aresto. Kasalukuyang suspendido si Yoon dahil sa kanyang botched attempt to declare martial law noong Disyembre. Pista ng Itim na Nazareno idineklara na bilang national feast. Susunod yan sa agenda.
Pinaigting ng Bureau of Immigration ng manhunt para sa mahigit 11,000 foreign POGO workers. Up for deportation na kasi ang mga dayuhan dahil itinuturing na silang illegal aliens. December 31 ang ibinigay na deadline para mag-downgrade sila ng visa o umalis ng bansa. Git ng BI, malinaw ang utos ni Pangulong Bongbong Marcos. Bawal na ang mga POGO at sino mang lumabag dito ay aarestuhin. Higit 22,000 foreign POGO workers nang na-deport simula nang ipasara ng Pangulo ang mga POGO. Makakausap natin ngayon si Bureau of Immigration spokesperson Dana Sandoval. Magandang gabi sa iyo, Dana, and Happy New Year. Hi, Happy New Year po and magandang gabi po sa inyo. Dana, ilan yung foreign POGO workers yung nakapasok sa Pilipinas at baka may updated number lang tayo ng umalis sa bansa at nag-downgrade ng kanilang visa? Yes, sir. Doon sa latest figures from PAGCOR, ang mga foreign POGO workers that are working for online gaming companies under PAGCOR ay nasa 33,000. Ito po yung lahat ng legal na tinatawag na nagtrabaho po dito. 33,863. Doon po sa records natin, since they were given up until December 31 to downgrade their visas and leave the country, a total of 22,609 have already left. So ang ibig sabihin po niyan, meron po tayong naiwan na makukulit na hindi po umalis ng bansa. And yan po ang figures natin, 11,254. So kung halimbawa lang, Dana, no, kung nag-downgrade sila ng tourist visa from working visa, gaano katagal pa sila pwede magstay sa Pilipinas? If they downgraded within the set period, they are given either 59 days from the date of the downgrading or ang maximum po niyan is... Alright, babalikan natin si Dana Sandoval ng Bureau of Immigration. Walang pork barrel. Yan ang sagot ng isang kongresista sa harap ng kabi-kabilang batikos sa pinirmahang 2025 budget ni Pangulong Bongbong Marcos. Gate ni House Assistant Majority Leader at Tingog Party List Representative Jude Asidre, dumaan ito sa matinding pagbubusisi ng Kongreso at ng Ehekutibo. Putol. Kinundena ni House Assistant Majority or Minority Leader at Gabriela Women's Party List Representative Arlene Brosas ang dagdag kontribusyon ng mga miyembro ng Social Security System o SSS. Tinawag ni Brosas na cruel New Year's gift sa mga manggagawa ang mas mataas na rate na nagsimula ngayong Enero. Imbes na dagdag kaltas, dagdag sahod daw ang dapat gawing prioridad ng gobyerno. Kinundena rin ni dating Bayan Muna Representative Nery Colmenares ang SSS sa pagpapatupad ng contribution hike habang hindi pa ipinatutupad ang 1,000 peso pension hike na pangako ng Administrasyong Duterte. Itinaas ng SSS ang contribution rate mula 14 sa 15%. Alinsunod sa Social Security Act of 2018 na nilagdaan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Makakausap muli natin itong si Bureau of Immigration spokesperson Dana Sandoval. Dana, magandang gabi ulit sa iyo. Ano? Kanina naputol lang yung sinasabi mo kanina tungkol doon sa tourist visa kung nag-downgrade from work visa. Yes, they were given up until December 31 to leave the country kasi as part of their winding down ng mga kumpanya since nagsasara na yung mga online gaming companies, kailangan ding mag-downgrade at umalis ng bansa ng mga foreign workers na ito. So ang deadline po niyan is December 31. No extensions were given. Wala na pong extensions to at wala na po tayong aasahan na dagdag time pa because 6 months is already a long time given po para dito sa mga foreign workers na ito. Anong mga hamon ang hinaharap ninyo ngayon sa paghahanap dyan sa more or less 11,000 na dayuhan na up for deportation na?
Yes, una yung sheer number that have yet to be located. Actually, ang pinag-uusapan pa lang natin dito ay yung mga foreign nationals that used to be legal here in the Philippines and now are being considered illegal. Wala pa dyan sa numbers na yan yung illegal na talaga in the first place. And we have been receiving intelligence reports na itong mga ilan sa mga foreign nationals na ito ay nagkakaroon ng parang mga breakaway operation instead of the usual of the previous na meron silang malalaking compound where there are hundreds or even thousands of foreign nationals na employees ay ngayon meron na lang silang maliliit na operations of less than 10 people in residential areas. So kahit yung mga kapitbahay nila, hindi masyadong naaalarma or nagtataka kasi paisa-isa lang ang nakikita nila sa paligid nila. But apparently, this is the parang ginagawa nila ngayon na modus to get away with doing their illegal activities here in the country. Kumusta naman yung ugnayan nyo with PAOK at saka ibang law enforcement agencies para ma-implement itong deportation sa mga dating POGO worker? Very close ang ating coordination with PAOK as well as law enforcement agencies. Malaki po yung naitutulong nila upang ilocate at arestuhin po itong mga foreign nationals na ito. Lalong-lalo na in terms of yung paglalagakan nila yung kanila pong mga detention areas because the detention area of immigration is very insufficient. Aminado po tayo dyan. Our detention facility can only house maybe a little bit more than 100, but the current head count is more than 300 na. Idadagdag pa natin itong 11,000 plus na ito. So the action really walang paglalagyan, ano? Wala na. And the action really is to partner with the local law enforcement agencies para makatulong po kasi this is a shared concern din since there are also local laws that are being violated by these considered illegal aliens. And malaki po yung naitutulong nila in terms of housing these individuals prior to deportation. So Dana, paano makakatulong yung publiko sa ginagawa niyong manhunt operation? Malaki po ang maitutulong ng publiko kung meron po silang alam na mga activities of foreign nationals in your areas, whether it be part of these illegal online gaming companies o kaya naman po other types of foreign nationals. Please report it to the nearest immigration office, report it to the Bureau of Immigration para mahuli po natin sila. Malaki po ang naitutulong ng communities sa paglocate, lalo po kung nagtatago sila sa mga gated communities, sa mga condominium buildings na hindi basta-basta na-access ng law enforcement. Public vigilance is very important in this drive natin na mapaalis na po itong kino-consider natin na already a nuisance to our government. Ito pong online gaming na industriya na ito. Alright, maraming salamat Bureau of Immigration spokesperson Dana Sandoval. Idineklara na bilang isang national feast ang pista ng Itim na Nazareno sa January 9. Puspusan din ang paghahanda ng mga otoridad para siguruhing ligtas ang taunang traslasyon. Narito ang agenda report ni Hanati. Iniutos ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa ilang mga ahensya na suportahan ang gaganaping traslasyon sa susunod na linggo. The President wanted to ensure the safety of everybody. Sana po maunawaan ng ating mga deboto na sa lahat ng ating ginagawa, ang kanilang kaligtasan po ang ating prioridad. Ang pista ng Itim na Nazareno kasi idineklara na bilang national feast matapos aprubahan ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines ang mungkahi ng ilang mga pari noong nakaraang taon. Katulad ng pagdiriwang ng Santo Niño, ganun din ang maging pagdiriwang ng Nazareno. Bagamat ito'y sa laganap, inaasahan din pa rin naman natin siyempre iba pa rin para sa mga deboto ang magpunta sa Quiapo.
Kasado na rin ang request ng Manila LGU sa Office of the President na ideklara ang January 9 bilang non-working holiday. Ngayong taon, isinusulong ang isang banal, maayos at ligtas na traslasyon na umaakit ng milyong-milyong deboto mula sa iba't ibang lugar sa buong bansa. Kagaya po ng isang taon, estimated to 6 million ang nagpuntahan po sa ating Quiapo Church para po sa feast. Sa tingin ko hindi magbabago. Tradisyonal na ruta pa rin ang gagamitin. Ang halos 6 na kilometrong ruta magsisimula pa rin sa Quirino Grandstand at magtatapos sa Quiapo Church. Ang ilang road closures magsisimula na gabi pa lang ng January 8, maliban kung may emergency at kinakailangang assistance sa mga otorisadong sasakyan. Bagamat wala pa namang naitatalang mga insidente o banta, ilang araw bago ang traslasyon, pinag-iingat na ang publiko maging sa kalusugan at iwasang halikan ang imahe ng Poong Nazareno para maiwasan ang health risks. Tulad din ng mga nakaraang taon, pinapayagang dalhin ang maliliit na replika, rosaryo, raincoat sakaling umulan, komportableng sapatos, malinaw na plastic na supot ng basura at iba pa. Bawal naman ang malalaking imahe ng Nazareno, mga banner, baril, drone, malalaking bag, tent, alagang hayop at anumang matutulis na bagay na maaaring makasakit sa iba. Nagbabala rin ng simbahan laban sa pagkalat ng mga unverified information para maiwasan ang pagkapanik ng mga deboto. Ito ay hindi makakatulong po para maging banal at maayos at ligtas ang ating pagdiriwang. Panawagan din ng COMELEC sa mga politiko, huwag na sanang samantalahin ang okasyon para sa kampanya. Hindi ba parang pagwawalang hiya yun dito sa isang sagrado na aktibidad? Mahaba naman daw kasi ang oras nila para gawin ito sa darating na campaign period. Last year, umabot sa halos 15 hours ang prosesyon. Bagamat wala pa namang estimated time kung kailan matatapos ang traslasyon ngayong taon, handa namang mag-adjust ng mga otoridad batay sa dami at usad ng tao. Para sa agenda, Hannah T., Bilyonaryo News Channel. Presyo ng produktong petrolyo tataas sa susunod na linggo. Alamin kung magkano sa pagbabalik ng agenda. Unti-unti na nag-uuwian ang mga nagpasko at bagong taon sa kani-kanilang mga probinsya. Marami-rami na ang nagbalikan sa mga bus terminal sa Quezon City. Inaasahan ng mga otoridad na mas dadami pa ang bilang na mga uuwi ngayong weekend. Asahan na rin daw na bibigat muli ang daloy na trapiko sa Metro Manila. Matapos ang rollback noong bisperas ng bagong taon, abay nakaamba naman ngayon ang unang oil price hike ng 2025. 40 to 70 centavos per liter ang posibleng dagdag sa presyo ng gasolina, 75 centavos to 1 peso per liter sa diesel at 70 to 80 centavos per liter sa kerosene. Extended production cuts ng OPEC at mataas na demand sa US at Europe ang tinuturong dahilan ng Energy Department.
Nanganganib ngayon ng kandidatura ni dating Caloocan Representative Edgar Erice. Wala pa kasing inilalabas na TRO ang Korte Suprema sa kanyang disqualification case. Ngayong papalapit na ang pag-imprenta ng official ballots sa midterm polls. Yan ang agenda report ni Hannah T. Final at executory na ang disqualification sa pagtakbo ni dating Congressman Edgar Erice. Ayon ito sa Commission on Elections. Ibig sabihin, hindi kasama ang pangalan ni Erice sa balota hanggat wala pa raw natatanggap na temporary restraining order mula sa Korte Suprema ang komisyon. Unless po sabihan kami ng katastasang hukuman, teka muna, pipigilan namin kayo dito sa lugar na ito, ilagay nyo o isama nyo yung pangalan ng taong yan. Na-disqualify si Erice sa pagtakbo sa 2025 polls matapos ang ilang mga pahayag nito kaugnay sa partnership ng COMELEC at Miro Systems sa automated elections. Dumulog sa Korte Suprema ang dating kongresista para sana maisama ang pangalan niya sa balota. Pero kinakasa na rin kasi ng COMELEC ang pag-imprenta ng mga balota sa Lunes. Nagsulat din ang komisyon sa SC na tuloy na ang ballot printing sa January 6. It is not to influence the Supreme Court on what to do doon sa mga kasong na-file sa kanila, subalit para po maiwasan yung nangyayari ng mga nakakaranghalalan na napapagalitan ng COMELEC sapagkat hindi na i-inform ang ating katastasang hukuman kung ano nang update sa ating paghahanda, sa ating preparasyon. Ngayon po, bawat kilos natin, bawat ginagawa natin ay reported po sa Korte Suprema. Ngayong weekend, nakatakdang isapinal ng komisyon ang listahan ng mga kandidato. Sa ngayon, 66 ang naitalang senatorial candidates, habang 155 naman ang sa party lists. Actually, ang number one talaga ay ang overseas voting, yung sa OFOB natin. So yung overseas voting i-imprenta namin kasi party list lang yon at saka senador, walang ibang local candidates naman na involved. At more or less, mga 1.3 million ballots lamang po yon. Kasunod naman ng ballot printing ang mock elections. Ang lahat ng ito, patuloy na pinaplansya ng COMELEC kasama ang ilang poll body officials para pag-usapan pa ang paghahanda sa eleksyon. Gusto naming alamin sa pagpupulong namin ngayon, ano na ba ang naabot na natin? Magsisimula ang campaign period para sa senatorial at party list candidates mula Pebrero hanggang Mayo. Ang local campaigns naman magsisimula sa Marso. Para sa agenda, Hannah T, Bilyonaryo News Channel. Posisyon sa Bangsamoro Parliament for sale daw. Ang mga nasa likod nitong umano'y racket nasa kustodiya na daw ng NBI. Ang detalye sa agenda report ni Just Ignacio ng Abante Radio. Arestado ng NBI ang 6 na individual sa entrapment operation sa Manila Hotel matapos umunoy humingi ng 15 milyong piso kapalit ng posisyon sa Bangsamoro Parliament. Ang nilapitan ng grupo ay si dating Maguindanao Governor Ismael Toto Mangu Dadato na sinakyan ng modus ng grupo at agad na isinumbong sa NBI. Ayun, nag-message na naman, sabi niya 7 million lang yung anak mo. What about, sabi ko, yung aking pamangkin? Sabi 8 million. In totality, 15 lahat. So, sige. So sabi niya, kasado na tayo, punta ka na Manila. Sabi ko, sige. Pero actually, Manila na ako that time. Oo. Ang meeting place natin is Manila Hotel. Then, bawat appointee, meron kayong designated room para makipag-usap kay chairman daw. Ganun. Sabi ko, sige. So, pero nai-report ko na rin sa bureau. Kuwento ni NBI Director Jaime Santiago, lumapit sa kanila si Mangu Dadato at agad din naman silang nag-imbestiga. We immediately coordinated with the NBI. Ayun nga, nagkunda kami ng verification, surveillance, at nung yesterday, December 2, they finally agreed to meet at the Manila Hotel. At yun nga, nagkabigayan, actually 15 million for the 2 positions. Sinabi pa ni Santiago na lumapit na rin sila sa Malacanang para alamin ang koneksyon ng grupo, pero itinanggian niya ito ng palasyo. The suspects, yung 6 na ito, ay sinasabi na ang magpapacilitate ng appointment nitong ng anak niya at ng nephew ay si First Lady. No? Na when we check with the
palace, wala. Hindi sila kilala doon. We have a certification that they are not connected in any way sa palace, sa Malacanang. Sa ngayon, nasa kustudiya ng NBI ang mga suspect. Kakasuhan sila ng syndicated estafa at usurpation of authority. Para sa agenda, Just Ignacio, Abante Radyo. Mula sa pagbabago sa pamumuno hanggang sa mga mainit na debate kasama ang isang dating Pangulo, maraming nangyari sa Senado noong 2024. Balikan natin ang ilan sa mga yan sa year-end report ni Agatha Gregorio. Taong 2024. Naging mainit ang usapan ng Philippine Offshore Gaming Operations o POGOS at ang pondo para sa ilang ahensya gaya ng Office of the Vice President. Maraming pangyayari sa Senado na pinag-usapan ng buong bansa. Si dating Pangulong Rodrigo Duterte naging sentro ng pagdinig ukol sa war on drugs. Binatikos ang ilang senador dahil sa tila'y maingat nilang pagkukwestiyon kay Duterte kahit na tila ang dating Pangulo na mismo ang umamin na merong Davao Death Squad at mga dating hepe ng Davao Police ang miyembro nito. At isa lang yan sa ilang kontrobersyal na sinabi ni Duterte sa hearing sa Senado. Kanina sinabi nyo na in-encourage nyo ang PNP na i-encourage yung suspect na lumaban para mapatay, para masabing nanlaban. Correct. Correct. Para Ito sa very incorrect. Correct, yes. Very incorrect po, if I may say, as a civilian, sa professional police. It depends on, Mr. Chair. Ano na natin yan, ma'am. That's your view, that. It's not my view only, Mr. Chair. Thank you for putting it on the record. Pagka-mayor, pagka-prosecutor. Ako, alam ko, dumaan ako, prosecutor, mayor, presidente, alam ko ang trabaho ko. Yes, yan salamat kayo, Mr. dyan. Chair. Hindi ka nagdala ng syudad eh. You never Totoo had po, a Mr. chance Chair. to solve the problem of a community. Sa huli, binawi rin ni Duterte ang sinabi niya ukol sa mga dating police chief. Inako rin niya ang responsibilidad para sa lahat ng nangyari noong drug war. Sabi ni Senate President Francis Cheese Escudero, hindi maaaring tingnan bilang biro ang mga pahayag ni Duterte dahil under oath siya. Handa rin daw ang Senado na magbigay ng transcript ng pagdinig sa International Criminal Court kung ito'y hingin. Habang dinepensahan naman ang dating presidente ng ilang senador gaya ni Bongo at Bato de la Rosa, agad din pinabulaanan ni Go na may papel siya sa operasyon ng drug war. Agaw pansin din ang isa pang dating opisyal sa mga pagdinig tungkol naman sa Pogo. Please convince us that you were born in the Philippines, that you are Filipino, and that you are not what people suspect you to be. Dediretsoin ko na po. Kumbinsihin mo kami kasi hindi po pwedeng hindi nyo maalala yung inyong first few years of living na formative years. Para makumbinsi kami because we want to be convinced that all elected officials are Filipinos and not spies of other countries. Lumaki po ako sa Bamban, Tarlac. Lumaki po ako sa farm. Paulit-ulit. Anong barangay, anong farm? Matapos ang kanyang mga kontrobersyal na pahayag sa Senado, bigla na lang itong naglaho at hindi sumipot sa ilang pagdinig kaya nagkaroon ng arrest order laban sa kanya. Maraming opisyal ang umapela na magpakita na si Guo bago siya matunton sa Indonesia. Pero nang makabalik sa bansa, kakaunting impormasyon lang din ang nakuha mula sa kanya ng mga senador. Matagal ding hinanap sa upper house hanggang sa masukol ng Philippine National Police sa underground room sa KOJC compound si Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy na may kinakaharap na mga kasong sex trafficking at child abuse. Humarap sa Senado ang mga sinasabing biktima at mula ibang bansa pa nga ang ilan, pero isa lang ang naging sagot ni Kibuloy. Wala pong katotohanan yung kanilang mga sinabi. Kung meron po silang mga charges na criminal laban sa akin, malaya po silang mag-file ng kaso at doon ko haharapin at sasagutin sa tamang forum sa korte ng ating lupa tulad ng kinakaharap namin ngayon. Bukod sa mga investigasyon at pagdinig, ilang mahalagang batas din ang naipasa kasama riyan ang Philippine Maritime Zones Act at Philippine Archipelagic Sea Lanes Act. Ayon kay Escudero, makatutulong ito sa pagpapalakas ng territorial claim ng Pilipinas sa West Philippine Sea.
Nakasaad sa batas ang ukol sa maritime zones na may jurisdiksyon ang bansa sa internal at territorial sea archipelagic waters nito ayon sa United Nations Convention on the Law of the Sea. Ang isa pang batas naman sinasabi ang mga obligasyon ng dayuhang mga barko at aircraft na nag-e-exercise ng right of archipelagic sea lanes passage. Naaprubahan din sa Senado ang pag-amyenda ng Universal Healthcare Law. Dito binabawasan ang premium contribution ng mga miyembro ng PhilHealth. Ipinanukala rin ang pagsuspinde ng pagtaas ng premium contribution rates kung magkaroon ng kalamidad. Hindi lang pagbabago sa batas kundi liderato rin ang nakita natin sa Senado. Noong Mayo, pinalitan ni Cheese Escudero si Mig Zubiri bilang Senate President. Kasama riyan ang pag-upo ni Jinggoy Estrada bilang Senate President pro tempore at Francis Tolentino bilang Senate Majority Leader. Pero kahit ilang buwan pa lang nagsisilbing Senate President si Escudero, ilang beses ding napabalita ang balak na siya ay palitan na hindi naman nangyari. At hindi matatapos ang taon nang hindi napapag-usapan ng Kongreso ang ipinanukalang budget. Kasama sa mga pinagdebatihan ang subsidiya para sa PhilHealth na tuluyang tinanggal at ang pondo para sa Office of the Vice President na higit kalahati ang kinaltas sa Kamara. Gusto naman pong magtrabaho ng ating Vice Presidente. Huwag ho nating pilayan ang gustong magtrabaho. Sa totoo lang po, ang daming opisina na mas malaki pa ang budget kaysa OBP, pero underperforming. Ang iba nga dyan, natutulog yung pondo. Ang daming programa na pilit sinasama sa mga program funds na hindi na po nagagamit, winawalis na po dahil hindi nagagamit yung pondo. Pero kahit pagdating sa Bicameral Conference Committee na natili sa higit 733 milyon pesos lamang ang OVP budget para sa 2025, malayo sa orihinal na lagpas 2 bilyong piso. Maraming maaaring mangyari sa Senado sa darating na taon. Nandyan kasi ang 3 nakabinbing impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte na aakyat sa Senado kapag natapos na ito sa Kamara. At syempre ang paparating na midterm elections na mas magbibigay ng maraming posibilidad dahil sa dami ng mga personalidad na naghahangad na maging miyembro ng Senado sa 2025. Para sa B-Rewind, Agatha Gregorio, Billionario News Channel. Carlos Yulo, kinilala bilang 2024 Athlete of the Year. Susunod yan sa agenda. Kinilala ng Philippine Sports Writers Association ang gymnast na si Carlos Yulo bilang 2024 Athlete of the Year. Ayon sa PSA, no-brainer ang naging pagpili kay Yulo matapos ang double gold performance ito sa Paris Olympics. Siya ang kauna-unahang Pinoy na nag-uwi ng 2 gintong medalya sa Summer Games. Si Yulo rin ang unang gymnast na kinilala bilang Athlete of the Year ng PSA matapos si Pia Del Reyes noong 1997. Nakatakdang igawad ang parangal kay Yulo sa January 27. Friday na, kaya alamin naman natin ang weekend forecast mula kay Pag-asa Weather Specialist Rhea Torres. Magandang gabi, Rhea. Yes po, good evening po. Good evening po sa ating mga taga-subaybay. Oo. So ano ang lagay ng panahon itong weekend? So for this coming weekend, expect po natin na as of the moment po, wala naman tayong inaasahan na low pressure area o bagyo na makaka-apekto po sa bansa. Ngunit areas po ng northern Luzon ay possible pa rin po yung mga pag-ulan, dulot pa rin po ng epekto ng shear line. So particularly, dyan po sa may Cordillera Administrative Region, sa may Cagayan Valley, as well as ilang portions po ng Central Luzon at sa may Ilocos Region, ay possible po na makakaranas ng maulan na panahon hanggang sa darating po na linggo.
Kamusta naman ang temperatura dito sa Metro Manila? So for temperatures naman po dito sa Metro Manila area, dahil may kahinaan po, bagyang umina po yung epekto ng amihan, ay inaasahan po natin na maaaring umabot po ng 31 to 32 degrees Celsius yung temperatures po natin over the next few days. So particularly during this time of the year, ay mas mainit po siya kung ikukumpara sa usual temperatures po natin. Okay. Rhea, may namomonitor ba tayong sama ng panahon na maaaring maging problema sa mga susunod na linggo? So for now po, wala naman po tayong binabantayan sa loob at labas po ng ating area of responsibility. And based po naman sa ating latest na TC Threat Potential Forecast, at the very least until sa January 16 ay wala po tayong namamataan na potential LPA or bagyo po na makakaapekto sa bansa. So at least good weather naman, no, para sa ating lahat? Yes po, generally fair weather conditions po tayo, except na lamang po yung prevailing shear line po na magdudulot po ng mga pagulan, especially po sa may eastern sections po ng Luzon area over the next few days. Maraming salamat, Pag-asa Weather Specialist Rhea Torres. Balak nyo bang bumili ng Rolex? Well, lalo pa nagmahal ang presyo ng luxury watch. Nagtaas ng presyo ang Swiss company sa pagpasok ng bagong taon dahil sa pagsipa ng halaga ng gold. Ang price hike sa ilang relo umabot pa sa 14%. Pinakanagmahal ang Daytona watch, ang white gold version nito nasa $49,000 na o 2.8 million pesos. Oh, malaking halaga yan, ano? Mula 43,000 noong nakaraang taon. Okay. Bibili ka ba ng Rolex? Ikaw may collection, di ba? Talagang in-exhaust ka talaga, no kidding. Hindi. Mga patingin-tingin lang. Pero imagine that. So, how many years ago? 2 years ago. Yes. And then that was mga 6,000 ang tinaas. And what more? So, a year from now and 2 years from now. So, it keeps on escalating. And so, sino pa? Parang abot kamay ba? Ang tanong, magandang investment ba ang relo? Versus like properties, lupa, Depende sasakyan. sa kung sino ang tatanungin mo. Sa bagay, Okay, totoo diba? yun. Kasi wala tayong pambili. Kaya ganun. Correct. So, pero I guess dapat we should all be practical. But if you have the means and if you really want to, then go ahead. Di ba sabi nila? I agree. Okay. At yan ang ating agenda ngayong gabi. Ako si Maricar Bautista. Ako naman si George Cahiles. Sa bawat issue may anggulo at ang balita may agenda.